Ang tanong kasi is, saan nga ba dapat nilalagay ang torque cone bearing? Okay, eto yun mga kaibigan ha. Ilagay natin yung ating shafting. Tingnan nyo yung purpose yan ha. Pakita natin ngayon yung pinaka-affordable, pinaka-cost saving na set ng CVT. Alam nyo mga kaibigan, ito yung pinaka-hot selling namin for the past 3 years. Pinaka-marami naming benta is yung aming CVT set na kulay pula. Okay, kung makikita nyo po ito po ay ang aming V4 na Pitts Bike CVT set. Ito lang po kasi yung lumabas sa market na naka-nano coat na totoo ang kanyang ram. So mga kaibigan, makikita nyo yan, complete set, may bola, may hyper pin, may center spring at may torque cone bearing. So far, ito yung pinaka-kompleto at hindi kayo lugi kapag bumili kayo. So now, dahil sa sobrang hype ng pinag-uusapan natin tungkol sa torque cone bearing, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga detalye kung ano ang tamang purpose talaga nito. Kung bakit po meron tayo nito, ay meron po kasi itong malaking tulong sa inyong motorsiklo. Papasa ko ngayon sa ating kaibigan yung ating camera at andito si BJ Moto. Alright! Yung ating camera para makakuha natin ng mas maganda at makapagbigay ako ng maganda sa inyo na tip dito sa ating torque cone bearing. Anyway, mga kaibigan, ito nakikita nyo lahat is parte kung saan makikinabang yung ganitong pyesa o yung tinatawag natin na torque cone bearing. Itong torque cone bearing or kilala as torsion control na pinagkakaguluhan ngayon ay nakakabit dito sa mismong pyesa po na torque drive. Meron tayo ngayon na hinati. Ito po yung shaft kung saan po nakalagay dito yung guide o yung stopper ng ating female sheave. Kung saan ang torque cone bearing po ay pinapatong natin. Ngayon mga kaibigan, may tanong. Ang tanong kasi is, saan nga ba dapat nilalagay ang torque cone bearing? Okay, ito yun mga kaibigan ha. Ang torque cone bearing po, kahit saan nyo po yan ilagay, okay, may it be dito or dito, is meron po yan same na function. Ang function po ng torque cone bearing ay hindi mag-twist ng sobra ang inyong center spring kapag ka po ito ay nakadiin na. Yun lang po ang kanyang purpose. At the same time, kapag wala pong torque cone bearing, ang inyong spring ay kulang po ang kanyang compression. So ngayon po kapag ka po naglagay ka nito, mag-iiba po ngayon yung kanyang height. Kung mapapansin nyo po yan, bandang ilalim, yan po yung madadagdag na height sa compression ng spring. So dun po technically ang effect po nun ay mas magiging matigas ang spring or ang play ng kanyang spring. Ngayon mga kaibigan, si Pitts Bike, saan ko ina-advise? Dito ko po siya ina-advise sa side ng torque drive. Kasi mga kaibigan, tatandaan po natin na mas mataas po ang init na generate nitong clutch sa may bell. Kapag ka po mas mataas ang generate nitong init, ibig sabihin, ang inyong torque cone ay hihigop din ng init. Ang kanyang mga bulita sa loob ay magkukos or magkakaroon ng thermal expansion. May posibilidad po na tumigas ang kanyang mga bearing dahil po sa thermal expansion. Ngayon, kapag ka po dito nyo nilagay sa side ng torque cone, sa side ng torque drive, hindi po ito mag-generate o sasalo ng sobrang init dahil po tatawid ang init sa gitna ng spring. Yan po mga kaibigan ang realidad dyan. Ngayon, tingnan natin mga kaibigan kung ano po ang purpose nito. Tanggalin natin itong cover or itong sleeve ng guide. Ipasok po natin itong ipinutol natin na shafting ng torque drive. Kaganito po yan mga kaibigan. So ganyan po itsura. Pero mas madali natin mapapaliwanag na wala yung kabila. Okay, tanggalin po natin. Alright? Ilagay natin yung ating shafting. Tingnan nyo yung purpose yan ha. Ilagay natin dyan yung shafting at makikita nyo po yung lagayan ng ating pin. So malalagay po natin ngayon lagayan ng pin. 3 po yan, pero ito pong Pitts Bike ay may 6 na adjustable. Ibig sabihin mas marami kayong option. Ilalagay po natin tong spacer at yung pin. Hindi ko ilalagay yung cover kasi gusto ko makita nyo kung ano lang po talaga yung movement ng torque drive. So pangit po kasi kapag hindi po natin pinakita dahil matatakpan po nitong pyesa na to. Kapag po nilagay na natin yan dyan mga kaibigan, ayan, tapos imaginein po natin na meron pong cover mamaya, ano? Papakita ko sa inyo kung saan lang po ang hangganan ng ating torque drive. So yung function po ng ating torque drive is may limitasyon. Just imagine mga kaibigan, ayan, nakabuo na siya, ano? Yan lang po ang kanyang movement.
So, ibig sabihin, halimbawa meron ito, nailagay na natin ito, at ito po ay nilagay natin dito. Okay? Hindi po yan iikot, hindi po yan ganyan. Never po yan iikot. Magkakaroon lang po siya ng konting movement. Ano po yung konting movement? Ito po yun. So, ang mangyayari po, mapepress lang po yan, ganyan. May hangganan po yan. So, ibig sabihin, yung spring po ay magko-compress lang base sa stopper nitong guide ng torque drive. Okay? So, hindi po yan iikot mga kaibigan. Just imagine, halimbawa may spring sa loob. Nakaipit po ito. Ang kanya pong pyesa ay hindi po gagalaw ang spring. Mawawala po yung galaw ng spring kapag ka po meron kayo nitong torsion control o torque drive, or let's say torsion control, or ano nga ba tawag natin dito? Torque cone bearing. Torque cone bearing. Okay? So, ibig sabihin, imagine natin ito po ay nakakompress na. At itong clutch ay nakalock na. So, pag nakalock na po ito, ibig sabihin po, nakaganyan na po yan. Okay? Nakaganyan, nakapasok po yan. Pag nakakompress na po yan, nakatornilyo na po ito dito, hindi na po ito iikot. Ito po ay gagalaw kasabay po nitong gitna na ating pinutol. Okay? So, tingnan nyo mga kaibigan na, hindi po gagalaw. Ang gagalaw lang po itong mismong female sheath. Okay? So, pag nag-compress na po yan natin dito, makikita nyo po mismo yan, kaya gagalaw siya ng paganyan. Hindi po iikot. So, dapat po, tigil na po natin ngayon yung ating mga ginagawang haka-haka na ito daw po ay umiikot. Purpose, yes, meron pong purpose. Titigas po ang compression dahil sa nadagdag na height ng ating torque cone bearing. Friction, yes. Ang isang side po nito, hindi po gagalaw. So, yun po ang magsisilbi na stabilizer ng spring. At yung ito pong gagalaw, ito po mismo yung mismong iaangat lang o mismong magkakaroon ng konting pihit. So, ganyan lang po siya. Titingnan nyo po, yung spring hindi po gumagalaw, pero po itong ilalim ng torque cone bearing ay gumagalaw. Paano natin matitignan? Boss, kuha ka ng pentel pen. Now, eto mga kaibigan, paano nyo makikita yung tamang purpose ito? Lalagyan po natin yan dito ng marker. Makikita nyo po yan, yung marker na yan. Ayan, yung guhit. So, dyan po mga kaibigan, makikita nyo yung kanyang purpose. Halimbawa, lagay natin yan dyan. Halimbawa po, gumalaw po ito, ganyan po yan. Ang epekto niyan. Nakikita nyo po yung kabila, yung mismong ibabaw niyan, hindi po gagalaw yan. Kapag ka po gumalaw na, gaganyan-ganyan lang po yan. Ayan. Hindi po yan totally iikot. So, ibig sabihin, kapag ka po ito ay gumalaw na, ganun din po ang magiging action or movement ng torque cone bearing nyo. Pag nag-compress, gagalaw na ganyan at babalik po yan. Wala pong ibang purpose yan. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang kanyang tulak ay walang friction halos dahil po sinasalo ng bearing. Ngayon, bakit po kailangan ang torsion control? Ang ganitong setup po kasi mga kaibigan, kaya kinumpleto ni Pitts Bike, dahil ang inyo pong setup ay depende po sa preference ng makina at ng rider. Hindi po ibig sabihin, meron nga ganito, isasalpak nyo na po kaagad. Pwede nyo pong timplahin yan, depende sa bola, depende po sa CVT, depende sa spring, at lalong-lalo na po, depende po sa compression na kailangan nyo, kung saan nakakatulong po ang inyong torsion control or yung torque cone bearing na tinatawag namin. Yun lang po mga kaibigan, sana nakatulong po ito sa inyo. Maraming salamat, magandang hapon, and peace!